Nagkakasagutan ngayon ang influencer na si Finest China at ang negosyanteng si Christian Albert Gaza matapos na sabihin ni Finest na hindi siya ang tinutukoy sa blind item na nilabas ni Xian. Ayon sa post ni Xian ay meron di umanong hindi gaanong kilalang personalidad na kunwaring namimigay ng milyon-milyon sa kanyang followers pero ang totoo umano ay binabayaran lamang niya ng 5,000 pesos ang mga kunwaring kanyang napipili. Blind item, si Nech Aite na isang medyo sikat na personality ang umiidolo sa PCSO at kunyaring namimigay ng milyon-milyon sa kanyang chosen followers pero yun pala ay binayaran lang niya ng 5,000 pesos yung tao para magpanggap na may na-receive na 1,000,000 from him. Sinagot naman ito ni Finest dahil sa marami umanong nagtatag sa kanya. Ayon kay Finest ay hindi umano siya ang tinutukoy ni Gaza dahil hindi naman siya namimigay ng milyon-milyon. Dagdag pa ni Finest ay hindi daw siya ganun kayaman para mamigay ng milyon halaga. Ayaw ko sana bigyan to ng pansin pero dumadami ang ating mga tags. First of all hindi po tayo tinutukoy neto dahil wala po akong pinamigay na 1,000,000 or milyon-milyon, alam nyo yan. Hindi po ako ganun kayaman na kaya ko mamigay ng milyon-milyon. 1,000,000 pwede pa pero hanggang dun lang tayo at PCSO grabe. Nitong di ko alam laruin. Huwag tayo mag-assume at kung ako nga tinutukoy di kayo bahala maniwala kayo din naman nakakakita ng ating mga post. Sa panibagong post ni Gaza ay binahagi nito ang video na kung saan ay namimili si Finest ng luxury car na kanya umanong bibilhin. Sa caption ni Xian ay sinabi nitong may nakapagsabi di umano sa kanya na hindi totoong bumili si Finest ng sasakyan. Ayon daw sa source ni Gaza ay hindi naman daw bumili si Finest ng sasakyan. Na naging dahilan pa nga umano ng pagkadismaya ng manager ng car dealership dahil nagvideo lamang daw si Finest. From billionaire Tio YouTuber Real Quick. May isang Pinoy na lumapit sa akin and said na kilala daw niya yung manager ng car dealership. Wala daw siyang binili. Nagvideo-video lang daw sa loob. Inis na inis daw yung may-ari. This chesms is confirmed 100%. Almost pare-parehas lang sila kaya I gave James a budget po kung magkano kaya kong gastusin for a car kasi challenge lang po to sabi ko sa kanya pero mga 25 to 30 million ang kaya natin gastusin for this dream car kaya mag-shopping pa po tayo and we'll go upstairs. So nandito tayo sa taas, walang masyadong mga kotse dito, ito lang. I'm so happy guys kasi nakapili na po tayo ng kotse natin and sa sobrang bait po nila dito, sa sobrang lakas ko po dito, i-overnight po nila yung kotseng napili natin and 25 to 30 million and up po to kaya kuya please sabi mong luxury na to para hindi naman ako mapahiya sa'yo. So kung gusto niyo po makita yung full video and full shopping natin ng mga cars, panoorin niyo po yung YouTube channel ko, ipopost ko po din yung full video para makita niyo po lahat ng mga cars na pinasukan. May buwelta naman agad dito si Finest at pinakita ang kanyang garahe na kung saan andon ang umano'y sasakyan na kanyang nabili. Yan po o Christian Gaza di ko po kayo kilala, pero sige po gawa pa po kayo storya ito po yung kotse ko nasa garage po na sinasabi niyong hindi ko binili. Ano po next nating pasabog? Ready tayo JN pinapasikat mo ko. Since matulungin po akong tao, ano po ang maipaglilingkod ko sa mga taong katulad niyo Christian at Tito Mars na nabubuhay at kumikita sa bashing? Gawa pa po ba akong maraming scripted para meron tayong pagchismisan? Kasi naubusan na po kayo ng storya. Matapos nito ay inamin na din ni Finest China na scripted ang kanyang ginawang pag-uwi at hindi ito sumakay sa first class tulad ng kanyang nasabi sa kanyang video na kung saan ay nagpabook umano ito ng ticket pauwing Pilipinas at nagkakahalaga ng 900,000 pesos. Ngunit nang usisain ng kapwa influencer na nagngangalan Tito Mars ay napag-alaman na sa PL at hindi first class ticket ang binili ni Finest China. Scripted ang pag-uwi natin inaamin ko, pero at least nakauwi ng Pinas at kinita ko lahat ng nagmamahal sakin kayo po. Bakit di po kayo makauwi Sir Christian, ano pong reason? Wala na ba po kayong makontent kasi lagapak po ang engagement nyo, kaya sakin, kayo kumakapit Finest China lang sa kalam. Pag ang mangga kasi hitik sa bunga, binabato talaga yan diba? Yung ibang bumabato magnanakaw. Kaya be positive lang ang isipin mo hindi mo need ng maraming tao para maniwala sa'yo, sapat na yung alam mo sa sarili mo na wala kang maling ginagawa at inaapakang tao. Maging masaya ka sa buhay mo, wag mo gawing hadlang yung mga taong hindi masaya para sa'yo.
At least umamin ka na scripted mga ginagawa mo. Pero sana tama na ang pag-flex ng mga milyon-milyon na di naman totoo girl. Sakit sa mata na yung mga followers mo nagmamakaawa na tulungan mo kaysa tingin nila sa'yo totoong milyonaryo. Dami kasi umaasa na makakatulong ka talaga. Sana yung totoong content naman. Di ka ba naaawa sa mga nasa baba na umaasa sa'yo kasi kung mag-flex ka over. Sikat ka naman na sana yung totoo na lang. Nagamit mo naman yung mga fake content mo kaya mas maganda if yung totoo na lang. Just focus lang sa magandang hangarin mo na makatulong sa lubos na nangangailangan. Huwag mong pansinin mga taong wala naman ambag sa buhay mo. Sumasakay lang yan sa ingay at tunog ng pangalan mo ngayon para pagkakitaan ka. Mas marami kami na naniniwala sa mabuting hangarin mo kabalin. Kaya huwag magpaka-stress, mababawasan ang beauty. Gustong-gusto siguro malaman ni Gaza kung ano talaga ang trabaho mo. Gigil na gigil siyang malaman kaya gumagawa siya ng storya kasi di mo binabanggit work mo. Aside sa pagiging content creator. Naalala ko nung sinabi mo sa video mo na hindi mo na kailangan sabihin kasi personal na yun at baka mausog pa. Kaya ngayon yan ang ginagawa sa Gaza para mapaamin ka sa totoong trabaho mo at mapatunayan mo na afford mo talaga ang mga bagay na meron ka. Wag na wag kang papadala sa bitag niya low-key lang dapat ang work mo wala kang dapat patunayan sa kanya at sapat na sa amin ang mga pinapakita mo sa SOCM. Nung una nakikita ko lang si Sean Gaza as sobrang yabang at laitero sa FB way back 2022 I think. Sobrang nakakainis then after niya mag-gain ng popularity nag-start na siya mag-post about inspirational thoughts na maglilift ng confidence mo magbibigay sa'yo ng realization na worth it ka pa rin which is isa sa dahilan bakit ko siya finollow. Si Finest China naman I started following him nung napanood ko yung video niya na umabot sa hundreds of thousands ang nagastos niya sa isang vacation and after nun nagustuhan ko na yung mga vlogs and challenges niya kasi sobrang appreciative niya at nakita ko yon kasi na-witness ko paano siya nag-boom. Kaya nakakasad na yung parehong influencer na nakikita ko sa feeds ko is may ganitong nangyayari. Nakakasad lang na at the end of the day ang toxic talaga ng social media.